Dalawa umano ang Senado na mayroon sa kasalukuyan ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod ito ng tila hindi matapos-tapos na gulo sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Senator Cayetano dahil sa hindi pagbibigay daan ng kampo nila Senator Sherwin Gatchalian, tila nahati na ang institusyon. So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Dahil dito, nagkaroon din umano ng dalawang bersyon ng Senate Blue Ribbon Committee. So, yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. Kaugnay nito, hinimok ni Senator Cayetano ang Senado na bigyan ng pagkakataon ang 18 nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico na sila umanong may hawak ng mga video, dokumento at matitibay na ebidensyang may kaugnayan sa issue ng flood control projects. Bukod dito, iginiit ng senador na panahon ng magpasya kung hahayaan na lamang bang maging sunod-sunuran umano ang Senado sa ehekutibo o mananatili itong isang independent na institusyon. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So, ganun lang kasimple yon. Muli namang iginiit ng mambabatas na hindi lehitimo ang mga ginagawang pagtatalaga ni Senator Gatchalian sa mga staff ng Senado. Sa kabila nito, sinabi ni Senator Cayetano na handa siyang mag-bend backward para hindi umano maipit sa gulo ang mga empleyado ng Senado tulad ng sapasahod. So, I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Nakipagpulong kahapon, June 8, si Senator Alan Peter Cayetano sa sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon o Senado upang talakayin ang kapakanan ng mga kawani sa gitna ng umiiral na krisis sa liderato ng mataas na kapulungan. Sa nasabing dialogue, ipinaaabot ng mga rank and file na empleyado ang kanilang pangamba na maipit sila sa nagpapatuloy na hidwaan sa pagitan ng pamunuan ng Senado at ng kabilang kampo. Una nang binigyan diin ng senador na wala siyang intensyong pilitin ang mga ito na pumanig sa kanya, kundi ang manatiling tapat sa katotohanan at sa integridad ng institusyon. Hindi pabor ang Malacanang sa panukalang interim leadership arrangement na isinusulong ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mungkahi ang paggamit ng dual signatory o joint certification mechanism para sa mga dokumento at transaksyon ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala umanong may dudulot na mabuti ang ganitong setup sa kasalukuyang sitwasyon. Muli ring iginit ng palasyo na si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nitong leader ng Senado. Nagbabala rin ng Malacanang na maaaring maulit ang mga dating kontrobersya kaugnay ng mga term sharing agreement sa Kongreso. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na mamagitan upang maresolba ang alitan ng dalawang paksyon sa Senado. Ayon sa Malacanang, hindi isinasara ng Pangulo ang pintuan sa anumang mungkahing
baka tutulong upang maibalik ang kaayusan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Gayunman sinabi ng palasyo na nananatiling tanong kung tatanggapin ng lahat ng panig ang ganitong hakbang. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion? Umaasa ang administrasyon na matatapos na ang sigalot upang maipagpatuloy ang mga mahahalagang gawain ng pamahalaan at lehislatura. Humiling ang Malacanang kay Senator Alan Peter Cayetano na wag itong umasta na biktima sa nangyayaring gulo sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang unang naaapektuhan ng kaguluhan ay ang taong bayang umaasa sa integridad ng institusyon. Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Sinabi rin ng palasyo na ang mga kontrobersiyang naganap sa Senado ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cayetano bilang Senate President. May sagot din ng Malacanang sa pahayag ng senador kung saan pinag-iingat nito si Senator Gatchalian sa pagpapagamit umano sa palasyo. Ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Magandang araw sa inyong lahat. Well, palpak po ang Red Ribbon Committee ng BBM 11+1. Alam niyo po, bagamat nagpapakahiro itong 11+1 ni BBM at sinasabing di na muna sila magtutuloy dahil nasa Aberya sa Mindanao, ang totoo lang po niyan, alam naman po nila. Dahil kahit papano meron silang mga kasamang abogado gaya ni Kiko Pangilinan, alam naman po nila na wala sila sa puder. Na alam nila na hindi legal ang kanilang mga ginagawa. Sila naman aminado Hindi naman nila napalitan si Alan Peter Cayetano kasi malinaw ang saligang batas, majority of all members of the Senate, so 13. Pero yung mga committee chairman, malinaw din po sinasabi ng Senate rules at saka ng ating saligang batas kung anong quorum. Ang quorum po ay majority of all members of the Senate. Hindi po pwede na ini-exclude nila si Bato at saka si Jinggoy. Kasi yung ginagamit nilang kaso na Avellino versus Cuenco, ang tanging dahilan kaya na-exclude yung isang senador siya ay nasa Amerika and beyond the coercive powers of the Senate. Wala naman pong indikasyon na nasa Amerika si Bato. Wala ring indikasyon na hindi masuserve ng summons itong si Jinggoy. Kung si Madriaga nga na nakakulong, nakapagtestigo sa Kamara, di ba, doon sa House Injustice Committee, di miski nakakulong si Jinggoy, kung kinakailangan boto niya, pwede siya na humingi ng abiso sa Sandigan Bayan para pabutuhin sa Senado. So hindi po tama na ginagawa nilang majority ay base lamang sa 22 ng Senado, no? Dahil ang sabi po ng saligang batas, saligang batas po ito, all members of each house. So 24 po yan. At ang majority pa rin ay 12+1. Bakit sila kumirap? Unang-una po, merong such a thing as usurpation of authority. Alam po nila yan na habang Senate President si Alan Peter Cayetano, hindi nila po pwedeng palitan ng kahit sinong committee chairperson. Kasi ayon po sa Senate rules, decision po yan ng mayorya. At habang si Alan Peter Cayetano ang Senate President, habang wala pang ibang senador na nakakakuha ng 13 votes for Senate President, ang mayorya ay yung grupo pa rin ni Alan Peter Cayetano. Kaya kunwari na lang, sabi ni Kiko Pangilinan, dahil siyang abogado doon sa grupo nila, consultative meeting ang ginawa nila. Kasi kapag hindi, pwede silang madali ng yung criminal sinasabi ko nga po, no, na ano yung top ko, usurpation of authority, at hindi lang po yan, pwedeng graft yan. Kasi lahat ng gastos na i-authorize nila, pati yung mga pagkain sa hearing, kung sino man ang pumirma, magiging graft po yan. Kasi wala pong kapangyarihan ng sinong pumirma para sa gastos ng committee na yan na pumirma. Ang pwede lang po mag-order ng pagkain ay yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, yan lang po si Pia Cayetano.
So bagamat maliit na gastos po yan, pwede sila mag-graft dyan dahil unauthorized expenditure po yan. Kaya naman po hanga ako dito kay Alan Peter Cayetano na para hindi madawit ang mga rank and file ng Senado, nag-offer na siya ng solusyon at temporary habang hindi pa nagkakaroon ng desisyon kung sino talaga ang legal sa kanilang dalawa. Na dalawa sila ni Sherwin Gatchalian na pipirma para kung sino man ang magwagi, ma-honor yung kanilang mga ini-isyong mga cheque. Pero sa totoo lang po, si Alan Peter Cayetano lamang ang mayroong 13 boto. Sa tingin ko po, yung ginawa ni Alan Peter Cayetano na nag-offer na pumirma na rin si Sherwin Gatchalian, yan nga po ay para lang sa kapakanan ng mga empleyado ng Senado at dapat naman po bow tayo kay Alan Peter Cayetano kasi inuna muna niya yung kapakanan ng kanilang mga empleyado, hindi yung politika.